Simulan na natin to. Matapos nilang makapag-usap, nag-umpisa nang matulog ang ermitanyo habang yung mga kasama nila tahimik na dahil mas nauna itong nakatulog sa kanilang dalawa. Dahil sa maaga pa sila bukas, hinayaan na lang ito ni Nuli. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nag-umpisa na namang naglalakbay ang grupo nila Nuli. Halos buong araw nilang nilakbay ang lugar patungong Abalay. Wala noong ibang nasilayan ang kanilang pangkat sa lugar, maliban lang sa kanilang grupo. Ang tanging nakikita lang nila sa daang kanilang tinatahak ay ang napakalawak na kagubatan at magagandang kabundukan. May ilan din silang nakitang mga alagang hayop sa lugar na mga ligaw, kagaya ng baboy ramo at mga manok ihalas. Pagsapit ng hapon ng kanilang paglalakbay na yon, biglang nagwika sa kanila ang ermitanyo ng, "Mag-ingat kayo sa lugar na ito dahil malapit lang dito ang teritoryo ng mga Tayho at Engkanto. Alam nyo na ang gagawin, mga kasama. Umpisahan nyo na." wika nito. Dahil sa hindi alam ni Nuli ang kanilang gagawin, napatanong naman siya rito. Gawa ng ang lahat ng mga antingerong kanilang kasama ay alam na alam ang nais ipahiwatig ng ermitanyo. Nang marinig ng ermitanyo ang kanyang tanong, sumagot lang naman ito ng, "Wala kayong dapat gawin, Nuli. Lalo na ang pangkat mo, Danilo. Mamaya, masisilayan nyo ang mga palabas rito." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong sinindihan ang kanyang tabako. Sa paglubog ng araw, biglang nabalot si Nuli ng pagkamangha. Nang masilayan nilang, unti-unting nagbabago ang lugar niyon. Ang kanilang hindi naraanan kanina, bigla itong nagkaroon ng isang imperyo na parabang sa isang palabas ang kanilang nasilayan. At ang mga daanan ay biglang nagkaroon ng mga ilaw na sobrang liwanag, na halos mahalin tulad mo sa isang bituin. Maya-maya pa, mas lalo pang tumindi ang kanilang mga nakikita. Dahil meron na silang nasisilayang dumaan sa lugar, sa daang dinaaranan nila kanina. Sa paglakad ng mga kabayo nila, kitang-kita nila ang pagtagos nito sa mga nilalang na biglang lumitaw sa kanilang harapan. Hindi noon makapaniwala si Nuli, ngunit kahit anong kumbinsi niya sa kanyang isipan na hindi totoo ang mga nakikita niya, ay hindi ito matatanggap ng kanyang isipan. Dagdag pa ni Nuli na ang mga nilalang na kanyang nasilayan sa lugar na yon ay mayroong napakagandang kasuotan na gaya sa nagniningning na mga ginto. Meron din itong mga baluting gawa sa perlas na bato at mga kakaibang sandatang napaglumaan na. Meron ding mga bagay sinuling nasilayan na lumilipad nang labis niyang ikinamangha. Ngunit sa kabila ng mga nakikita nila Danilo at ng mga kasama nito, tila ba normal na yun para sa kanila, na parabang sanay na sanay sila rito. Bale sinuli lang talaga ang hindi pa nakasilay ng ganong mga nilalang. Marami na siyang nakikitang mga engkanto, ngunit hindi niya yun nakikita sa isang lugar na nagkukumpulan. Kaya't habang sakay-sakay siya sa kabayo,
Nagwika siya sa ermitanyo ng, "Manong, anong lugar ito? Bakit nasisilayan natin sila dito?" Wika ni Nuli. Ang mga nasisilayan mo ngayon, Nuli, ay ang mga nilalang na nasa ilalim ng pamamahala ng maestro ni Sanoy na isang bunggaitan. Alam mo kasi, ang dalawang yon ay may kanya-kanyang mga teritoryo. Ang mga nakita mong mga kasama ng mga engkanto kanina, sila ang mga tayhong namamahala sa bawat kaharian dito, na kahit itong napakalawak na gubat ay nasasakop ito. Bali may koneksyon din sila sa mga nilalang na ito. Kaya't kahit sa ngayon, nalalaman ng dalawang yun na tutungo tayo sa kanilang lupain. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, hindi na siya sumagot sa mga sinasabi nito. Ang ginagawa na lamang niya ng mga oras na yon ay ang libangin ang kanyang sarili kasama sila Lando at Danilo. Nang makalayo na sila sa lugar na yon, pili pa rin itong binalikan ng mga paningin ni Nuli. At maniwala man kayo o sa hindi, pagtingin ni Nuli sa malayong kabundukan na yon, kitang-kita pa rin niya ang pagsisiyahan ng mga engkanto at tayho. Habang unti-unting naglalaho ang mga kaharian ng mga ito. Sa paglalim ng gabi sa kanilang paglalakbay, ganun ulit ang nangyari. Matapos nilang makapaghanap ng lugar na kanilang pagpapahingahan, kaagad na silang pumwesto upang tumagay ng tuba, upang maibisan ang labis nilang pagkauhaw sa daan. Napagod ba kayo sa ating paglalakbay? Uminom na muna tayo dahil bukas ng madaling araw tayo darating sa baryo ng mga kultong sungaw na ating tutugisin. Wika ng ermitanyo sa kanila. Matapos nilang uminom ng tag-iilang baso ng tuba, kaagad din naman silang nagpapahinga upang maging kondisyon ulit ang kanilang mga katawan bago pa sila sasabak sa digmaan. Lumipas ang gabing yon. Muli na naman silang sumabak sa paglalakbay. Sa patuloy ng kanilang paglalakbay, bumungad sa kanila ang isang baryong malapit sa paanan ng bundok. Sa sobrang layo ng baryo na yon sa kabihasnan, iilan lamang sa mga taong yon ang piniling manirahan sa lugar. Halos wala rin silang nakikitang tindahan sa baryong yon na maaari nilang pagbibilhan sa kanilang mga pangangailangan. Dahil sa narating na nila ang lugar na posibleng pinagkutahan ng mga sungaw na kulto, pinili na lang nilang magmasid ng maigi sa paligid. Dahil napasok na nila ang lugar ng mga ito. At maaari ding natitiktikan na ng mga ito ang kanilang pagdating sa lugar na yon. Hindi noon pwedeng magpakampante ang buong grupo nila Manong Duming dahil pwede silang maunahan ng kanilang kalaban. Dahil sanang hihina na ang kanilang mga kabayo, pinili na lang nilang iiwan ito sa makapal na damuhan upang makapagpahinga na din at makakain na rin ng mga sariwang damo. Kasabay ng pag-iwan nila Nuli sa mga kabayo ay ang pagtawag naman ng ermitanyo sa presensya ng dalupahaw upang manmanan ang naiwan nilang mga kabayo sa daan. Matapos ang mga bagay na yon, pinili nilang mag-umpisang maglalakad sa paligid. Ilang minuto lamang ang lumipas ng kanilang paglalakad. Bigla naman silang hinarang ng mga lalaking may suot sa kanilang mga ulo
na sombrerong gawa sa katawan ng kawayan. Nakaagad naman nilang nalaman sa yung grupo ng mga sungaw na kulto. Alam ni Nuli na ang mga sungaw na ang mga ito, gawa ng pare-pareho ang mga kasuotan nito. Nakasuot yun ng isang sayang itim, habang nakatakip ang mga pagmumukha nito sa kanilang mga sombrero. Meron din itong mga suot na bidalyon na halos magkapare-pareho lamang ang mga disenyo. Nang makalapit na sila Manong Duming sa mga panauhing yon, agaran din namang nagwika ang isa sa mga ito ng, Maligayang pagdating sa lugar na ito. Maaari bang malaman kung ano ang pakay nyo dito, mga dayo? Nang marinig ito nila Manong Duming, sumagot lang naman sila ng mahinahon dahil sa nakikita nilang nais lamang ng mga ito ang makipag-usap sa kanilang grupo. Dahil si Manong Duming ang kanilang pinuno, ito din ang kumausap sa mga panauhin. Meron kaming hinahanap na tao sa lugar na ito. Alam nyo ang aming pakay, kaya kami narito. Mas mabuting sabihin nyo na ngayon din kung nasaan ang inyong pinunong nangangalaga sa mutya ng bulkan na may sumpa ng demonyo. Sagot naman ni Manong Duming. Ang aming pinunong pangkalahatan kamo. Masyado siyang dakila para lamang magipag-usap sa katulad nyong mga hangal. Bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan kung ayaw nyong may masamang mangyari sa inyong pangkat. Hindi ito pananakot, bagkus isa lamang itong babala. Sagot naman ng isa sa mga grupo. Nang mapagtanto ng ermitanyong walang saysay ang kanilang pakipag-usap sa mga ito, pinili na lamang nitong tumahimik at tumalikod. Hindi na nito kinausap yung lalaki dahil purong yabang lang naman ang nasa katauhan ng mga ito. Sa pagtalikod ng ermitanyo, ramdam nila ang labis na pagkagalit ng grupo ng mga sungaw. Dahan-dahan itong binunot sa kanilang mga likod ang mga nakatagong mga tabak at bulo. Nang makuha na nito ng mga sungaw, walang sabi-sabi, agad nitong sinugod ang ermitanyo nang walang pagdadalawang isip. Nang masipat ito ng mga kasamahan nilang antingero ni Manong Duming, agad din naman itong nagsisipulasan upang matulungan ang pinuno nila. Habang sila Nuli at Danilo, kinuha na rin nila ang mga tabak sa likuran nila upang sumali sa labanan. Dahil sa umaga pa ng mga oras na yon, hindi nila magagamit ang mga espiritual na kampilan. Paghataw ng isa sa mga sungaw sa likod ng ermitanyo, tumalbog lamang ito na para bang tumama ito sa gulong ng truck. Matapos gawin ng lalaking yun sa maestro ni Nuli, gulat na gulat yun nang makita nitong hindi man lang nasugatan ang likod ng ermitanyo. Sa pagtingin ng ermitanyo sa lalaki, ngumiti lang naman ito habang unti-unting lumapit sa kinaroroonan ng lalaki. Nang makalapit na dito ang ermitanyo, nagwika ito dito ng, Tatalikod ka na ba sa grupo ng mga kultong sungaw? O ihatid na kita sa kinaroroonan ng mga kauri mong nasa impyerno na? Masyado ka pang bata, Ginoo, upang mag-alay ng buhay sa walang kwentang paniniwala. kasabay ng pagwika dito ng ermitanyo ay ang paghawak nito sa noo ng lalaking yon habang ngumingiti. Dahil sa takot ng lalaki,
Napilitan itong umatras papunta sa mga kasama niya. At agaran din itong tumakbo ng napakabilis sa hindi malamang dahilan ng grupo ni Nuli. Sila Nuli noong mga oras na yon, nagmamasid lamang sa buong paligid upang sipatin ang mga kasama nilang nangangailangan ng tulong. Minuto lang din naman ang lumipas nang humupa din ang labanang yon. Paisa-isang binitawan ng mga sungaw na kulto ang kanilang mga sandata nang mapagtanto nilang hindi nila kaya kahit ang mga kasama pa lang ng ermitanyo na mga antingero. Wala na itong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo sa kinaroroonan nila Nuli. Hindi naman ito hinabol ng pangkat ng ermitanyo. Gawa ng alam nilang iilan lamang ito sa mahihinang galamay ng pinuno ng mga kulto. Sa patuloy nilang paglalakad, nadapo na naman ang kanilang pangkat sa pangalawang baryo. Wala naman silang nakikitang kakaiba sa paligid at wala din silang nakikitang kahina-hinala. Dahil sa papasapit na ang tanghali, pinili naman ang mga kasama nila Nuling maghanap na ng pwedeng pagpwistuhan nila ng kanilang tanghalian. Masaya sila noong nagkwentuhan habang kumakain ng tanghali. Tandang-tanda pa noon ni Nuli ang ulam nila ng mga oras na yon. At yun ay inihaw na baboy ramo na may kasamang puso ng saging o yung bulaklak. Sa paglipas ng oras, pinili na muna nilang bumalik sa baryong pinag-iwanan nila ng mga kabayo upang matingnan nila ito sa pagsapit ng takip silim. Sa pag-usad nila malapit sa pinag-iwanan nila ng kabayo, nakakita sila ng isang lalaking abala sa paggawa ng mumunti nitong kubo na bagong gawa pa lamang. Wala pa itong dingding, ngunit may gawa na ito na bubong. Nang masipat sila nito, ngumiti lang naman si Manong Duming habang binabati ito ng magandang araw. Matapos itong gawin ng ermitanyo, ngumiti lang naman ang lalaki at binati din sila ng magandang hapon. Kahit hindi sila kilala ng lalaking yon, nagpresenta itong paakyatin sila sa bahay nitong hindi pa natatapos. Nang marinig nila ang alok nito, yun nga ang ginawa nila. Dahil na rin sa pagod ng katawan nila, dahil sa paglalakbay na yon. Nang makaakyat na sila sa bahay nito, doon na nag-umpisang magtanong-tanong ang pangkat nila Nuli. Ayon sa nakuha nilang impormasyon sa lalaki, doon talaga siya lumaki sa lugar na yon at doon din nila napag-alaman na ang kasalukuyan nitong ginawang bahay ay tambayan lang niya kapag nagagawi sila sa lugar. Maya-maya lang, inilabas na rin nila ang dala-dala nilang tuba at saka sinumulang tagayin. Nang abutan nila ng tagay ang lalaking yon, tumingin lang naman ito sa kanila at walang pagdadalawang isip na kinuha nito ang baso at kaagad ininom. Tila ba kahit hindi sila nito kilala, nagtiwala yun sa kagaya nilang dayo. Inilabas din naman ng lalaking yon ang niluto nitong mga kamuting kahoy at mga bunga ng mais. Dahil na rin sa minsan lang silang makakain ng ganon, kaagad din nilang nilantakan ang mga pagkain yon. Dahil sa kabaitan ng lalaking yon sa kanila,
Nagpaalam na rin sila ditong doon na sila magpalipas ng gabi. At habang sabay silang kumakain ng lalaking yun, bigla namang binalot ng katahimikan ang buong paligid nang magkwento ang lalaking yun patungkol sa grupo ng mga kultong sungaw. Lakip na ang pinuno nito. Ayon sa lalaki, ang pinagkukutahan ng mga kultong sungaw ay ang kabilang parte ng bundok na kanilang kinaroroonan. Subalit ayon sa lalaki, hindi raw basta-basta mapasok ang baryong yon, gawa ng nakatago ito sa malakas na sabulag. Nang marinig nila ito ni Manong Duming, hindi na muli itong nagdadalawang isip na tunguhin ang lugar ng mismong gabing yon. Pormal silang nagpaalam sa lalaking yon dahil sa kabaitan nito sa kanilang pangkat. Binigyan din nila ito ng kakaunting salapi bilang pasalamat sa kabaitan nito. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng gabi, narating na nila Noli ang kabilang parte ng bundok. Dahil walang sino man ang may kaparihan ng abilidad ni Noli na kayang maglalaho sa dilim, ay naatasan siya ng ermitanyo gamitin ang kakayahan niyang yon upang makita nila ang kalahatan ng mga sungaw na kanilang pinasok. Nang malaman ng mga antingerong kasapi ng ermitanyo ang patungkol sa kakayahan ni Noli na yon, napawika naman ito ng, "Totoo ngang malaki ang maitutulong ng bata mo, pinuno, sa ating misyon. Hindi namin iniakalang may ganong taglay ang batang ito. Gawa ng ang akala namin, isa lamang siyang sabungero." Dahil sa mga narinig ni Noli, ngumiti lang naman siya habang nagbigkas ng mga usal na nakapaloob sa bertud na anino na kanyang taglay-taglay. Sa paglalaho ni Noli sa harapan ng mga kasama niya ay ang pag-umpisa niyang pagala-gala sa bundok. Habang pagala-gala siya sa bundok na yon, wala naman siyang nakikitang kuta ng mga sungaw sa parteng bundok na yon. At upang mabuksan ang napakalakas na sabulag sa paligid, ay agad niyang kinuha ang medalyon na bigay pa ng kanyang ermitanyo upang bigkasin ang mga dasal na nakapaloob dito bilang susi sa silyong bumabalot sa paligid. Nang magawa na niya ang mga bagay na yon, doon na siya nagsisimulang makakita ng mga iilang mga sungaw na animoy nagbabantay sa buong paligid. Dahil sa utos sa kanya ng ermitanyo, agaran din naman niyang pinaslang ang sinumang bantay sa lugar na yon upang hindi nito mabulabog ang pagpasok ng mga kasama niya sa lugar na yon. Pagdating niya sa kabilang parte ng bundok na yon, doon na siya nakakita ng isa pang baryo na halos ang lahat ng mga bahay dito ay may nakasinding mga sulo sa bawat pinto nito. Ang ginawa niya noon, bukod sa anyo niyang anino, mas pinapalakas pa niya lalo ang sabulag niyang taglay. Gawa ng kapag mahuli siya doon, magre-resulta lamang ito ng pagkabulabog sa lugar nila. Habang nagmamasid siya sa paligid, inaantay naman niya ang pagsunod nila Manong Duming at ginawa niya ang mga bagay na yon upang kahit papano madali lang niyang malaman kung saan ang lugar na pwede nilang pagpapasukan nang hindi natutunugan ng mga kalaban. Sa pagdating nila Danilo sa likod ng bundok, agaran din namang lumitaw si Noli sa kanyang mga kasama. Nagulat pa noon ang mga antingero dahil sa biglaan niyang paglitaw. Manghang-mangha noon ang mga kasama ng ermitanyo sa kanya
dahil sa hindi nila magawang makita o maramdaman lamang ang puwersa ni Noli sa kabila ng purong kanan sila. Matapos yan, dahan-dahan na silang lumapit sa pugad ng mga sungaw at kitang-kita nila ang mga ito na merong ginagawang seremonyas na paghahalad o alay. Meron silang nasipat na mga taong nakatali sa kawayang nakatusok sa lupa. Nawala ng mga saplot sa katawan. Duguan na rin ang mga taong yon at baka sa mga ito ang pagkaubos ng kanilang mga dugo sa kanilang mga katawan. Sa mga paa kasi ng mga taong bihag, may mga sugat doong malalim nang siyang nilalabasan ng kanilang mga dugo. Nang masipat ito ng dalawang ermitanyo, agaran din naman itong nagbigay ng hudyat sa kanilang mga kasama tungkol sa magaganap na labanan. Wala itong pakialam ng mga oras na yon, gawa ng may mga normal na taong bihag na mga ito ang maaring mamamatay kapag hindi sila kaagad kumilos. Wala din namang tutol ang mga kasama ng ermitanyo, gawa ng malaki ang tiwala nila sa pinunong ermitanyo na yon. Si Noli noon at Danilo, hawak na nila ang mga kampilang spiritual na pinakamalakas nilang sandata. Halos napadilat noon ang mga mata ng mga kasama nilang antingero dahil sa mga nakita nitong mahihiwagang sandata sa kanilang dalawa ni Noli. Sila Lando, Buning at Lidyo noon nababalot na ng mga bakod sa katawan habang nakahanda na ang mga pana at bulo na puno ng mga sumpa laban sa pakunat ng kalaban. Ang mga antingero naman, hawak na nila ang mga punyal nila at mga armas na puno ng kapangyarihan at mga bulong tanso na may basbas ng ermitanyo. Hindi rin biro ang kanya-kanya nitong mga armas dahil sa mano-mano nila itong kinalap at sa pagsugod nila manong duming sa mga sungaw na grupo. Agad din naman silang natunugan ng mga ito. Pagsapit ng mga oras na ito,